Mula Enero hanggang Pebrero ngayong taon, mahigit 500 sunog na ang naitala sa bansa. Kanina, 2 magkahiwalay na sunog ang sumiklab sa Metro Manila. Kaya bago pa pumasok ang Marso na Fire Prevention Month, nagbahay-bahay na ang Bureau of Fire Protection para mag-inspeksyon. May report si Katrina Son. Bandang alas 12:30 kaninang tanghali nang mabalot na makapal na usok ang isang gusali sa Binondo, Maynila, hanggang sa tuluyan ng kumalat ang apoy. Sinubukan ng mga residenteng apulahin ang sunog. Pagdating ng mga bumbero, agad na binugahan ng tubig ang nasusunog na gusali. Pero di lang pala apoy ang kanilang kalaban. Ang mga paputok na pinaniniwala ang naimbak sa gusali, nagpahirap lalo sa pag-apula ng sunog. Kung aagad ka sa taas, makikita mo, talagang ang dami paputok. Imposibleng stock lang yan o talagang baka, sa akin lang ha, hindi stock yan. Kasi kung stock yan, ganun karami ang paputok sa taas. Umabot sa 4th alarm ang sunog. Mag-aalas 2 na ng hapon nang tuluyang maapula ang apoy. Aabot sa mahigit 500,000 piso ang halaga ng pinsala. Hindi naman malaman ng mga residente kung kanino ang mga paputok na di umano'y pinagmulan ng sunog. Meron ba mga paputok doon? Wala akong alam dyan eh. Baka yung katabi namin. May nag-aalay daw. Pag-alay, pinasok yung baga. Madaling araw naman kanina lang lamunin din ng apoy ang 4 na bahay sa isang compound sa Navotas. Pasado alas 4 na ng umaga nang maideklarang under control ang sunog. Dito na tumambad ang labi ng isang pinaniniwalaang namatay sa suffocation. Alam pa natin yung sanhi ng sunog, ano? Kasi binubomba pa ng ating mga tao. Hindi pa natin alam kung anong cause ng sunog. 2 pang residente ang naitalang sugatan. Sa datos ng Bureau of Fire Protection, umabot na sa mahigit 500 residente ng sunog ang naitala sa buong bansa ngayong taon. 40% nito sa Maynila. Kaya bago pa man magsimula ang Fire Prevention Month, nag-ikot na ang BFP sa mga residential area sa Quezon City. Bukod sa pagbibigay ng fire prevention and safety tips, ininspeksyon na rin nila ang mga posibleng maging sanhi ng sunog, tulad ng mga electric fan. Ang isang ito halimbawa, walang takip at posibleng mag-short circuit. Ang electric fan po, kailangan po nakapagpapahinga rin yan. Hindi po pwedeng 24 hours kasi mag-iinit po yan. Ang ilang circuit breaker naman, pinababayaang nakabuyangyang. Yung pong breaker ay kailangan po hindi rin po expose kasi subject sa mahawakan ng mga sabayan. Kailangan po meron. Yung pong breaker niya ng inyong protection kung sakali magkaroon ng overload or short circuit itong inyong mga wirings. Napuna rin ang ilang kable sa mga outlet at switch. Dapat daw hindi ito uminit para hindi pumutok. Sisikapin daw ng BFP na sundin ang international standard na 4-minute fire response. Mahalaga raw na kabisado ng mga residente ang numero ng pinakamalapit na fire station. Pwede ring tumawag sa hotline 117 ng BFP. Katrina Son, GMA News.